Parang kailan nga lang nung itinanim namin nila Arnie itong mga kamoting kahoy dito sa bakuran namin at eto na nga ngayon ang resulta. Tignan nyo, napakatataas na nga ng mga tubo nila. Nga meron tayong ganitong tanim sa bakuran natin, talaga namang nakaka-press ko nga sa bakuran at meron pa nga tayong libreng mauulam. Syempre ipapakita ko rin sa inyo kung paano namin to itinanim at inalagaan. Ito yung mga unang tinanim namin nila Arnie dito sa gilid ng bahay. Hindi ko na nilagay dito yung video namin nung tinanim namin yan kasi na-vlog ko na nga yun at napanood nyo na. Pangalawang araw pa lang ito simula nung itinanim namin yan. Bale, inaalagaan ko nga lang yan sila sa dilig araw-araw. Ang kamoting kahoy pala, kahit hindi mo nga yan diligan pagkakatanim mo, tutubo at tutubo naman yan kaso may katagalan. Pagkatapos kong magdilig, inilipat ko naman ho pala itong mga seedling na binili nila Arnie. Nilagay ko na muna sila sa tapat ng pagtataniman nila para mamaya ay ibabaon ko na lang. Bali, dalawang klase pala ng talong ang itinanim ko dito. Isang violet na haba at isang green na bilog. Ang talong pala hindi nga yan nawawala sa mga itinatanim ko sa bakuran. Dahil napakabilis nga lang yan mabuhay at mamunga. Saka isa rin siya sa masustansyang gulay. Napakalaking tulong talaga ng pagtatanim sa atin lalo na sa panahon ngayon. Dahil halos lahat na ng bilihin ngayon ay mahal na. Hindi tulad dati na mababa ang sahod pero mura ang mga bilihin. Ngayon mababa na ang sahod natin pero mahal pa rin ang mga bilihin. Mabuti na lang nandito tayo sa probinsya kahit papano pwede tayo magtanim para makalibre tayo. Ang tanong, paano naman yung mga nakatira sa syudad na ultimong lupa sa pasoy bibilihin nila? Hindi rin naman lahat ng nakatira sa syudad ay merong lupain sa probinsya na pwede nilang lipatan at doon na lang tumira para naman makapagtanim-tanim din sila at maranasan din nila na hindi binibili ang lahat. Maraming taga-syudad ang gusto magtanim pero wala silang choice dahil wala silang sariling lupain sa probinsya. Kaya tayong mga taga-probinsya masasabi kong sobrang blessed natin. Dahil kahit nga wala tayong sariling lupa dito dahil malaki ang espasyo ng lugar natin na wala pang nakatayong bahay at hindi siksikan tulad ng sa syudad, na pagbibigyan tayong makapagtanim at minsan pa nga yung lupang hindi pa nagagamit ng mismong may-ari pinapahiram pa sa atin para tirhan at pagtaniman natin. Inahaponan pala nung araw na to ay umulan ng malakas kaya naman lumambot ang lupa kaya ayan sinamantala din namin na magbungkal. Blessing talaga ang ulan kasi nakakalibre nga tayo ng dilig. Saka ulan din ang isa sa nagpapaganda at nagpapabilis ng tubo ng mga tanim natin kaya importante talaga yan. Pahinto-hinto nga ang ulan dito nung araw na to kaya pahinto-hinto din ang pagbubungkal namin. At ayan bigla nga ulit umulan nung pagkatapos nga nila Arning magbungkal. Grabe napakalakas nga ng ulan na yan kaya naman masaya nga yung mga bago kong tanim. At paglipas lang ng ilang minuto natapos din naman agad ang pagbugso ng ulan kaya ayan nagtanim na nga ako ng mga seedling na sili. Habang nagbubungkal sila Arnie dyan ng lupa ako naman nagtatanim na. Bali dalawang klase din ng sili ang itinanim ko dito, siling panigang at siling Taiwan. May kalakihan na rin ang halaga ng sili ngayon kaya sabi ko kay Arnie importante rin na meron tayong tanim yan sa bakuran. Para sa akin napakadali talaga ang pagtatanim, ibabaon mo lang yan sa lupa, hihintayin mo ng lumaki at mamunga. Pag alam mong kailangan na niya ng tubig saka mo lang siya diligan. Saka totoo na nakakatanggal talaga ng stress ang pagtatanim. Dahil pag nakita mo na nga yung resulta at bunga ng itinanim mo, matutuwa at mapapasaya ka. Isa ito sa pinaka nagpapasaya sa akin at paborito kong gawin ang pagtatanim. At alam nyo ba kung bakit ko naging paborito ang pagtatanim? Dahil wala itong pinipili na kapag-aral ka man o hindi at anumang estado ng buhay mo ay pwedeng-pwede at kayang-kaya mo tong gawin. Nakakatuwa talaga ang pagtatanim dahil napakalaki ng naiitulong nito sa atin. Pwedeng pang sarili, pwede rin pang kabuhayan. Halimbawa na lang nagtanim tayo ng kalamansi at namunga ng marami. Imaginein mo nakikita mo yung napakaraming bunga ng itinanim mong kalamansi, 'di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Pinagmamasdan mo pa lang meron ka nang natatanggap na benepisyo dahil napapasaya ka at napapagaan ang pakiramdam mo. Plus yung pwede mo pakainin o gamitin sa mga lulutuin mo. Plus yung magiging benepisyo pa nun sa kalusugan mo. Tapos syempre dahil maraming bunga yung itinanim mo kaya naman pwede ka pang magbenta. Syempre tayong mga tao aminin natin na kapag may pera tayo ay napapasaya tayo at napapagaan din ang pakiramdam natin. Habang abala kami nila Arnie sa pagtatanim dito sa bakuran, binisita pala kami ng kapwa namin content creator dito sa probinsya namin. At saktong oras na po pala to ng pananghalian kaya naman dito na namin sila pinakain. At syempre pinagdasal muna natin ang pagkain kaya Lord maraming salamat po sa lahat ng blessing. Bali ang dumalaw pala dito sila Sir Alvin at Sir Chris. Isa rin yan sa mga magagaling na content creator dito sa probinsya namin. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian, kaunting kwentuhan lang din kami dito tapos umalis na rin sila agad. Isang karangalan at nagpapasalamat po kami sa pagbisita nyo sa amin. Pagkaalis nga nila, tinuloy naman namin ang pagga-garden. Bali, naglagay nga ako dito sa kabilang gilid ng net para hindi nga agad-agad makapasok ang mga manok dito sa tinanim namin. Pagpupunla kasi ako ng pechay at mustasa, baka nga kaykayin nila kapag hindi ko nilagyan ng net sa palibot nito. Dahil hindi nga namin naituloy ang pagtatanim namin ng kamoting kahoy nung nakaraang araw na magsisilbing bakod sana nitong itatanim namin dito sa bakuran. Kaya naman itutuloy na din namin ang pagtatanim nito ngayon. Bali ganito
palang paraan ng pagtatanim namin ng kamoting kahoy. Bali nagputol lang kami ng 2 dangkal ang haba tapos ibinaon namin sa lupa ng dikit-dikit. Kaya pala ganito ang paraan ng pagtatanim namin ng kamoting kahoy para magsilbing bakod nga dito sa itinanim naming sili at talong. Kaya ngayon dikit-dikit para hindi nga makapasok ang manok dito sa garden namin. Bukod doon para madami nga din ang maging talbos nito pag nga nagsitubo na sila. Nako, excited na nga ako na makitang tumubo na ngayon sila at magkaroon na ng maraming talbos para makakuha na nga din ako at makapagluto na nga rin ng ginataang balinghoy. Masarap nga yun, gagataan tapos maraming sili. Maganda rin pala na ipambakod natin ang kamoting kahoy kasi doble nga ang purpose niya. Ibakod na nga tayo plus meron pa nga tayong libreng pang-ulam. Pagkatapos namin magtanim ng kamoting kahoy, nasikaso ko naman yung pagpupunlaan ko ng pechay at mustasa. Gumawa nga lang ako ng plat dyan at dinurog ko nga ang lupa at hinaluan ko rin ng pinagtistisan ng puno ng niyog. Makakatulong nga yan para mas maging buhaghag ang lupang pagpupunlaan ko para mas mabilis din lumaki ang mga ipupunla kong pechay at mustasa. At ayan, sa wakas natapos nga rin kami dito sa pag-garden sa kabilang gilid ng bahay. Balito nga ang kinalabasan, hihintayin na nga lang natin na tumubo ang kamoting kahoy at magkaroon ng bunga ang talong at siling panigang at siling Taiwan na itinanim namin dito. Napakasarap nga pagmasdan, sulit nga yung pagod namin dito, lalo na siguro pag nga nakita na namin tumubo na yung mga kamoting kahoy at may bunga na nga ito sila lahat. At paglipas nga lang ng ilang araw, sa wakas eto na nga at malalago na sila lahat nga ng itinanim naming kamoting kahoy at tumubo na at malalago na nga rin itong mga itinanim namin na siling Taiwan at siling panigang. Grabe, ang sarap lang talaga sa pakiramdam na makita natin at pinagmamasdan natin yung mga itinanim natin na malalago na. Ito na nga yung sinasabi ko na hindi pa lang natin inaani meron na tayong natatanggap na benepisyo. So, kahit pinagmamasdan lang natin sila napapasaya na tayo at napapagaan na nga yung pakiramdam natin. Nakakawala nga talaga ng stress na para bang meron ngang kumukomfort sa atin. Sa wakas at hindi na nga rin kami manghihingi nila Arnie ng talbos ng kamote sa kapitbahay namin kapag nga nakakaulam kami ng ginataang talbos ng kamoting kahoy. Bali binabawasan ko lang rin po pala sila ng dahon at talbos sa pinakailalim ng puno nila para mas presko at mas maganda nga tignan. Hanggang dito na lang din po pala ang video namin na to. Maraming salamat po sa pagtapos at sa palaging pag-share nyo sa mga video namin. Ingat po kayo palagi at huwag nyo po kalimutan i-share ang video na to dahil pipili po ulit ako ng mabibigyan ng blessing.